Kay Soto, NBA quality. Nag-ala Nikola Jokic kontra New Zealand. Pinutol ang sumpa, susunod na schedule ng Pilipinas, madali lang. Nabago ng Pilipinas ang istorya sa pagkakataon na ito at tinalo ang New Zealand sa isang exciting na laban, 93-89. Upang magtala ng isa sa pinakamalaking upset sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Noong Huwebes ng gabi sa nag-uumapaw na Mall of Asia Arena sa harap ng 11,686 fans na sumuporta ng live na gawa ng batch ng Gilas na ito ang hindi pa nagagawa ng mga nakaraang koponan, tapusin ang winless streak laban sa Tall Blacks at higit sa lahat na natiling wala pang talo sa record na 3-0 sa loob ng dalawang window. Natalo ng mga Pilipinong dribblers ang kanilang unang 4 na laban kontra sa kasalukuyang ika-22 ranked na koponan sa mundo, kaya't napakatamis ng tagumpay na ito matapos ang ilang taon ng paghihirap sa parehong lugar kung saan nagsimula ang pagkatalo 8 taon na ang nakalipas. At sa paraan na kanilang pinakamahusay na gawain, muling ipinamalas ng Team ang puso dahil maraming bayani ang nag-step up upang siguruhin ang tagumpay hanggang sa huling tunog ng buzzer. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang laro na may 26 na puntos at 11 rebounds, dagdag pa ang 4 na assists, 2 steals at 2 blocks para sa isang kumpletong performance na nagrehistro ng efficiency sa 36%. Malapit nang makapagtala si Kai Sotto ng triple-double na may 19 na puntos, 8 of 14 shooting from the field, 10 rebounds at 7 assists, kasama ang 1 steal at 2 blocks. Ang dalawa ay bumuo ng solidong kombinasyon sa mga huling sandali kung saan si JB ay kalmadong naipasok ang pressure-packed na free throws na may 11.1 seconds remaining sa 4th quarter final scoreline bago na i-block ni Sotto ang layup ni Taylor Britt sa kabilang dulo upang masiguro ang panalo. Nag-ambag si Scottie Thompson ng 12 puntos, 4 na rebounds at 6 na assists habang si Chris Newsome ay nagbigay ng 11 punto, 4 na rebounds, 3 assists at 2 steals. Si Newsome mismo ay naging mahalaga sa endgame na ipasok ang isang malaking tres mula sa kaliwang wing upang itulak ang kanilang kalamangan sa 91-84 with 1 minute and 9 seconds remaining bago gumawa ng isang mahalagang defensive stop laban kay Sam Wardenburg upang mapanatili ang lead. Nag-ambag din si Dwight Ramos ng 11 puntos at 6 na rebounds para sa Pilipinas na nakuha ang kalamangan sa ikatlong quarter sa pamamagitan ng isang malakas na 16-0 run to 72-60 na abante sa ilalim ng 1 minutong natitira. Ang run na tunay na nagbago sa takbo ng laro. Sa tagumpay na ito, nanatili ang Gilas sa tuktok ng Group B at maaring opisyal nang makapasok sa Asia Cup sa pamamagitan ng pagtutok sa laban kontra Hong Kong at China sa linggo, November 24th. Ang nagbabalik na si Scottie Thompson na hindi nakalaro sa 2024 Olympic Qualifying Tournament, 4 na buwan na ang nakalipas dahil sa paulit-ulit na problema sa likod, ay nagtala ng siyam sa kanyang 12 puntos sa ikalawang quarter upang ibigay sa Gilas ang kalamangan na 35-31, may 5 minuto bago ang halftime. Nagtala rin siya ng 4 na rebounds at 6 na assists. Si Dwight Ramos naman ay nagrehistro ng 11 punto na may kasamang 6 na rebounds at 4 na assists na labis na ikinatuwa ng home crowd. Si Corey Webster, kapitan ng New Zealand at nasa likod ng kamakailang tagumpay ng Kiwis sa international stage, ay nanguna sa kanilang koponan na may 25 puntos kabilang ang 5 3-pointers bago siya napigilan ng Pilipinas sa crucial na bahagi ng laro. Ang oras ng laro ay alas 7:30 ng gabi pa rin sa Mall of Asia Arena kung saan ang Pilipinas ay naghahanda upang harapin ang team na wala pang panalo sa kasalukuyang qualifiers. Bumagsak sa 0-3. Ang Hong Kong, China matapos silang tambakan ng Chinese Taipei 85-55 sa Taipei Heping Basketball Gymnasium. Pinangunahan ni Al Bashir ang Chinese Taipei na may 18 puntos. Sa halos 2 taon na panunungkulan ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas Men, patuloy niyang pinatutunayan na malaking bahagi ng tagumpay ng Pilipinas sa pandaigdigang basketball ay dahil sa kanyang pambihirang laro. Determinado na ipagpatuloy ang kanyang dominasyon kasama ang Gilas, muling nagpakitang Gilas ang 36-year-old forward sa pamamagitan ng 26 na puntos upang itulak ang Pilipinas sa makasaysayang panalo kontra New Zealand Tall Blacks. Sa tagumpay na ito, nanatili ang malinis na record ng Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers.
Gayunpaman, hindi lamang nakasentro ang husay ni Brownlee ang dahilan ng tagumpay ng Pilipinas. Nag-stand out din si Kai Sotto na naghatid sa kanyang pinakamahusay na performance sa senior level ng team. Halos makapagtala siya ng triple-double. Hindi na ikinagulat ni Brownlee ang breakout game ni Sotto. Pinuri niya ang 7'4" big man at sinabing may kakayahan itong makipagsabayan sa pinakamagagaling sa NBA. Kilala na ang pangarap ni Sotto na maging kauna-unahang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA, ngunit hindi siya napili sa 2022 NBA Draft. Matagal ko nang sinasabi, sa tingin ko sapat ang husay niya para maglaro sa NBA sa opinyon ko. Syempre, nasa kanya ang tangkad, ang taas, ang skills, pero sobrang laki ng improvement niya. Kaya para sa akin, napakagandang makita iyon, ani Brownlee sa isang post-game interview sa SM Mall of Asia Arena. Bilang veteranong import ng Barangay Ginebra, naniniwala si Brownlee na walang limitasyon ang maaaring maabot ni Sotto na sa edad na 22 ay may malawak ng karanasan sa international basketball. Bukod sa maraming beses na paglalaro kasama ang pambansang koponan ng Pilipinas mula nang siya'y 19 na taong gulang, nakapaglaro na rin si Sotto sa 2 international leagues. Una sa Adelaide 36ers sa NBL at kalaunan sa Japan, kung saan naglaro siya para sa Hiroshima Dragonflies, Yokohama B Corsairs at Koshigaya Alphas sa B-League. Ang isang batang manlalaro na tulad niya na may napakalaking potensyal at makita mo siyang nagsisimula ng maabot ito ay nakakatuwa. Nasa maagang 20 taon pa lang siya, kaya mahaba pa ang kanyang mararating. Natutuwa ako sa kanyang pag-unlad at excited ako para sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap pagtatapos ni Brownlee. Bilang isang patunay, makikita ang kanyang improvement at napansin ito ng FIBA. Sa Vision, they're trying to go to Justin Brownlee early. Catches deep. Brown Kai reads it well. 2 more down low. Oh, good pass to the corner. Ramos for 3. That's good. Kai inside. Sotto. Extra pass for Hardo. The target, Dwight Ramos. And Philippines back. sa offense, B, pocket pass. Sotto regains possession. Inning. Sotto fake. Sotto converts. I love that. A roll guy in the pick and roll partnership with Justin Brownlee, and this It's Wardenberg. Kai Sotto banging, spinning. Sotto over. guy using his strength and his length. Kai Sotto has it on the elbow. Left open and he Good job by Kai Sotto. Sotto Keeping step. sa depensa, Brett attacks inside. That was one. blocked. They switch. They will go inside. Denied by Kai. anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ng Gilas Pilipinas at sa pambihirang performance ni Kai Sotto? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.